Inihahandog ng Totoo Ba TV ang kagimbal-gimbal na kwento ng isang karumal-dumal na krimen na talaga namang magpapabaliktad sa sikmura ninyo. Ito ay isang krimen ng isang misis na pinatay ang kanyang sariling mister at pagkatapos ay niluto ito at binalak ipakain sa kanyang mga anak. Totoo ba ito? Ano kaya ang nag-udyok sa babaeng ito upang gawin ang kasuklam-suklam na bagay na ito sa kanyang sariling asawa at mga anak? Upang malaman ang kasagutan sa pangyayaring ito, ay ating balikan ang buhay ni Catherine. Pero bago natin umpisahan ang kwento, ay pakipindot muna ang subscribe button upang palagi kang updated sa mga kakaibang video na i-upload ko. Ito ay isang kwento ng isang misis na ang pangalan ay Catherine Knight. Si Catherine Knight ay lumaki na isang napakabuting bata. Siya ay mahilig at sobrang maawain sa mga hayop. Kapag mayroon siyang nakikitang hayop na gala at may sugat, ay iniuuwi niya ito sa bahay upang gamutin. Habang siya ay lumalaki, ay naging kagaya na niya ang kanyang ama na nagtatrabaho sa katayan ng mga hayop. Ang pagiging mangangatay ng hayop ay talaga naman na naging hilig niya. Ang unang pag-ibig ni Catherine kay David Kellett. Noong gabi ng kanilang kasal, ay 3 beses silang nagtalik. Kaya naman, si Kellett ay nakatulog sa sobrang pagod. Ngunit, gusto pa ni Catherine ng isa pang round. Kaya naman, sa sobrang inis nang hindi siya nakaisa, ay sinakal niya si Kellett at nang magising ito, ay hindi niya naiwasan na labanan niya si Catherine. At nang minsan na umuwi ng late si Kellett sa kanilang bahay, ay hinambalo siya ni Catherine ng isang kawali. Kaya naman pumutok ang ulo nito. Dahil sa mga kaharasan na ginagawa ni Catherine sa kanyang asawa, ay hindi ito nagdalawang isip na iwanan siya nito. Dahil sa sobrang hindi matanggap ni Catherine ang kanilang paghihiwalay, ay nagawa niya na iwanan ang kanilang bagong panganak na anak na babae sa rilis ng tren. Mabuti na lang at naligtas ang bata. Dahil sa pangyayari na ito, siya ay na-diagnose na may postpartum depression. Dumako naman tayo sa kanyang pangalawang pag-ibig na si David Saunders. Kagaya ng ibang mga love story, nagsimula ang kanilang pag-ibigan ng napakasaya at sobrang sweet sa isa't isa. Matapos ang ilang buwan, lumipat si Saunders kasama si Catherine at kaniyang 2 anak na babae. Ngunit, hindi binitawan ni Saunders ang kanyang apartment na tinitirhan. Kaya naman, ito ang naging dahilan ng pagsiselos ni Catherine. Sa tuwing makakaramdam siya ng selos, nagagawa niya ang mga kakilakilabot na bagay. Nagawa na niya na saksakin si Saunders ng gunting, pukpukin ng plancha at laslasin sa harap niya ang lalamunan ng isang aso upang ipakita kay Saunders ang mga kaya nitong gawin. Dahil hindi makaya ni Saunders ang mga ginagawa sa kanya ni Catherine, iniwanan niya ito. At ang ikatlong pag-ibig ni Catherine na si John Chillingworth, ang pinakaswerte sa lahat ng kanyang pag-ibig. Dahil hindi niya ito nasaktan ng pisikal. Bagkus, ang tanging ginawa niya lang dito ay pagtaksilan siya sa isang lalaki na nagngangalang John Price, ang ika-4 na pag-ibig ni Catherine. Ngunit ang kaawa-awang si Price ay walang kaalam-alam sa maaaring sapitin niya sa babaeng ito.
Si John Price ay kilalang napakabuting tao. Siya ay hiwalay sa kanyang asawa at mayroong 3 anak, at kinalaunan ay nagsama na rin sila ni Catherine. Masaya sila sa kanilang pagsasama. Ngunit nang matapos ang kanilang honeymoon period, ay nagsimula na naman ang pagiging bayolente ni Catherine. Noong February 2000, ang kanilang pagtatalo ay nagtapos sa pagtangkang pagsaksak ni Catherine sa dibdib ni Price. Kaya naman, naghain si Price ng restraining order laban kay Catherine noong February 29 sa kagustuhan nitong mapanatiling ligtas ang mga anak nito. Kaya naman si Price ay nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na kung sakaling hindi na siya makapasok kinabukasan, ay tiyak na pinatay na siya ni Catherine. Noong hapon din na iyon, si Price ay nag-iisa sa bahay habang nanonood ng TV. At pagkatapos ay naligo at dumiretso na sa kanyang higaan. Makalipas ang ilang oras, ay dumating na ng bahay si Catherine. At noong alas 11 na ng gabi, ay ginising ni Catherine si Price habang sinisidyos niya ito. At ilang sandali pa ay nagtalik na ang dalawang ito. Dahil dito, napagod si Price at nakatulog. At si Catherine naman ay gising na gising. At dito na nga ginawa ni Catherine ang malagim at karumal na dumal na pagpaslang kay Price. Kumuha si Catherine ng butcher's knife at pinagsasaksak si Price ng maraming beses. Namatay si Price at kinaladkad ang kanyang katawan pababa ng hagdan. Pagkatapos ay binalatan ito at sinabit sa kanilang sala. Pagkatapos nito ay pinugot ni Catherine ang ulo ni Price at pinaghiwa-hiwalay ang ilang parte ng katawan nito upang lutuin at gawing putahe na sahog ng iba't ibang gulay. Pagkatapos nito ay humiga si Catherine sa tabi ng pugot na katawan ni Price at uminom ng pills at kaagad itong nahimatay. Kinabukasan ng umaga ay dumating ang mga pulis sa kanilang bahay at dito na nga tumambad sa mga ito ang mga kasuklam-suklam na pangyayari. Sa kusina ay natagpuan ng mga pulis ang ulo ni Price sa isang kumukulong kaldero na may sahog na gulay. Natagpuan din ng mga pulis sa mesa ang 2 plato na may hiniwang mga lutong karne na galing sa katawan ni Price at may pangalan ang bawat pinggan ng 2 anak ni Catherine. Napag-alaman ng mga pulis na binalak pala na ipakain ni Catherine ang mga ito sa kanyang 2 anak. Kaagad naman nilang dinakip ang walang malay na si Catherine. Nang ito ay magkamalay, sinabi niya na wala siyang maalala sa mga pangyayari noong gabing iyon. Ayon sa pagsusuri ng mga psychiatrist, si Catherine ay may borderline personality disorder at PTSD. Sinabi rin ni Catherine na siya ay mayroong traumatic childhood. Sinabi niya na lagi niyang nasasaksihan ang madalas na pananakit ng kanyang ama sa kanyang ina. Pati siya at kanyang mga kapatid ay nagagawang saktan nito. At siya rin ay pinagsasamantalahan ng kanyang sariling kapatid. Si Catherine ay kaagad na kinasuhan sa kanyang ginawang krimen ng habang buhay na pagkakakulong at walang parol. Siya ay nakakulong pa rin hanggang ngayon sa Silverwater Women's Correctional Center. Ikaw, naniniwala ka ba na may kinalaman dito ang mga karahasan na naranasan ni Catherine sa kanyang mga magulang at kapatid?
Please comment down below.